Mateo chapter 1 to 5. Tagalog Bible reading. Mateo 1. Uno ang aklat ng lahi ni Hesukristo na anak ni David na anak ni Abraham. 2. Naging anak nga ni Abraham si Isaac at naging anak ni Isaac si Jacob. At naging anak ni Jacob si Judah at ang kaniyang mga kapatid. 3. At naging anak ni Judah kay Tamar si Fares at si Zara. At naging anak ni Fares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. 4. At naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naason. At naging anak ni Naason si Salmon. 5. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. 6. At naging anak ni Jesse si David na hari. At naging anak ni David kay Uriah si Salomon. 7. At naging anak ni Salomon si Roboam. At naging anak ni Roboam si Abias. At naging anak ni Abias si Asa. 8. At naging anak ni Asa si Josaphat. At naging anak ni Josaphat si Joram. At naging anak ni Joram si Ozias. 9. At naging anak ni Ozias si Joatam. At naging anak ni Joatam si Achaz. At naging anak ni Achaz si Ezekias. 10. At naging anak ni Ezekias si Manases. At naging anak ni Manases si Amon. At naging anak ni Amon si Hosayas. 11. At naging anak ni Hosayas si Jeconias at ang kaniyang mga kapatid. Nang panahon ng pagkadalang bihag sa Babylonia, Henitabo 12. At pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, at naging anak ni Salatiel si Zorobabel. 13. At naging anak ni Zorobabel si Abiud, at naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. 14. At naging anak ni Azor si Sadok, at naging anak ni Sadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud. 15. At naging anak ni Eliud si Eleazar, at naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. 16. At naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. 17. Kaya't ang lahat ng mga lahi, buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na lahi, at buhat kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na lahi, at buhat sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na lahi. 18. Ang kapanganakan nga ni Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kaniyang ina ay magkasintahan kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. At si Jose na kaniyang asawa, palibhas ay matuwid, at hindi ibig siyang ihayag sa kahihiyan, ay inakalang hiwalayan siya ng lihim. 20. Datapwat samantalang kaniyang pinag-iisip ang mga bagay na ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, ikaw na anak ni David, huwag kang mangambang patuloyin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadala ay sa Espiritu Santo. 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mong Jesus ang kaniyang pangalan, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 23. Narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin nila ang kaniyang pangalan na Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. 24. At nagising si Jose sa pagkakatulog, at ginawa ang gaya ng iniutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kaniyang asawa. 25. At hindi nakilala siya hanggang sa siya'y makapanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Jesus. Mateo Kapitulo 2. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, ng mga araw ni Herodes na hari. Narito dumating ang mga pantas na galing sa silanganan sa Jerusalem na nagsasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. 3. Nang marinig ito ng Haring Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. 4. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay itinanong niya sa kanila kung saan ipinanganak ang Kristo. 5. At sinabi nila sa kaniya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. 6. At ikaw Bethlehem na lupa ng Juda, hindi nangangaga sa pinakaunti sa gitna ng mga prinsipe ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang prinsipe na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. 7. Nang magkagayoy tinawag na lihim ni Herodes ang mga pantas, at maingat niyang itinanong sa kanila ang panahon ng paglabas ng bituin. 8. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi,
Kayo rin magsiparon at ipusisi ang pagkabata, at pagkakita ninyo ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako man ay makaparoon at siya'y sambahin. 9. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsialis, at narito ang bituin na kanilang nakita sa silanganan, ay nangunang-una sa kanila, hanggang sa dumating at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. 10. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. 11. At pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kaniya. At inihandog nila ang kanilang mga kayamanan, at nagsipaghandog sa kaniya ng mga kaloob, na ginto at kamangyan at mira. 12. At palibhasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsibalik sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. 13. Nang sila nga'y mga kaalis na, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kaniyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa ipag-utos ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay ipahamak. 14. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang kaniyang ina ng kinagabihan at napasa Ehipto. 15. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. 15. Nang magkagayoy si Herodes, nang makita na siya'y nilibak ng mga pantas, ay nagalit ng dikawasa at nagsugo at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaki na nanga sa Bethlehem at sa lahat ng mga palibot noon mula sa gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon ng kaniyang maingat na pagkatanong sa mga pantas. Sa 17, nang magkagayoy, naganap ang sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta na nagsasabi. 18. Isang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy at malaking pagtangis. Pananangis ni Raquel dahil sa kaniyang mga anak, at siya'y ayaw na maaliw sapagkat sila'y wala na. 19. Ngunit nang mamatay si Herodes, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, 20. Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kaniyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nagsisipanibulo sa buhay ng sanggol. 21. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang kaniyang ina at pumasok sa lupain ng Israel. 22. Ngunit nang marinig niyang si Arkelao, ang naghari sa Judea, sa kapalit ng kaniyang amang si Herodes, ay natakot siya roon. At palibhasa'y pinagsabihan siya ng Diyos sa panaginip, ay naparoon siya sa mga bahagi ng Galilea. 23. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Mateo 3, Juan ng mga araw na yaon ay naparoon si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, dumanggagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. 3. Sapagkat ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Autor si Juan nga ay may damit na balahibo ng kamelyo at pamigkis na katad sa baywang, at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot. 5. Nang magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng lahat ng lupain sa palibot ng Jordan. 6. At sila'y kaniyang binabautismuhan sa ilog Jordan na ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan. 7. Datapuat, nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduseo na nagsisiparoon sa kaniyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kaya nga gumawa kayo ng mga bungang nararapat sa pagsisisi. 9. At huwag kayong mangag-isip na mangagsabi sa inyong sarili, kami mayroong amang si Abraham, sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagbabangon ang Diyos ng mga anak kay Abraham sa mga batong ito. 10. At ngayoy nakalapat na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. 11. Katotohanang binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapuat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kaniyang pangyapak, siya'y
Magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. 12 na ang kaniyang kalaykay ay nasa kaniyang kamay at kaniyang lilinisin lubos ang kaniyang giikan. At titipunin niya ang kaniyang trigo sa kaniyang kamalig, datapuat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. 13 nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jordan kay Juan upang siya'y bautismuhan niya. 14 datapuat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Ako ang kinakailangang bautismuhan mo at ikaw ang naparirito sa akin." 15 datapuat pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang matupad ang buong katuwiran." Nang magkagayo'y pinayagan niya siya. 16 at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kaniya. 17 at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan." Mateo 4:1 Nang magkagayoy inakay si Jesus ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. 2 At nang siya'y makapag-angayuno na ng 40 araw at 40 gabi, ay nagutom siya. 3 At lumapit ang manunukso at sinabi sa kaniya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay iutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Datapuat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan kanila sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Muli dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila. 9 At sinabi niya sa kaniya, "Lahat ng mga bagay na ito'y ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." 10 Nang magkagayoy sinabi sa kaniya ni Jesus, "Alis ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." 11 Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo, at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. 12 Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umalis siya sa Galilea. 13 At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. 14 Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi. 15 Ang lupaing Zabulon at ang lupaing Neftali, sa daang dagat, sa dako paroon ng Jordan. Galilea ng mga Gentil, sa Sesten ang bayang nauupo sa kadiliman nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangauupo sa puok at lilim ng kamatayan, ay sumilang ang ilaw sa kanila. 17 Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." 18 At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, na inihahagis ang isang lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. 19 At sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." 20 At pagdakay iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kaniya. 21 At pagyaon niya buhat doon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kaniyang kapatid sa daong, nakasama ni Zebedeo na kanilang ama, na inaayos ang kanilang mga lambat, at sila'y tinawag niya. 22 At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kaniya. 23 At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga, at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit, at ng lahat ng sari-saring karamdaman sa mga tao. 24 At kumalat ang kabantugan niya sa buong Syria, at dinala nila sa kaniya ang lahat ng mga may sakit, na nasa sari-saring karamdaman at pahirap, mga inaalihan ng mga demonyo, at mga himatayin at mga lumpo, at sila'y pinagaling niya. 25 At sinundan siya ng lubhang maraming tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea, at sa dako paroon ng Jordan. Mateo 5 Juan at pagkakita niya sa karamihan, ay umahon siya sa bundok, at nang siya'y makaupo, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad.
Do at binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, at trig mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Syatro mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Thieves mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. 6 mapapalad ang nangagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. 7 mapapalad ang maawain, sapagkat kahahabagan sila. 8 mapapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. 9 mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. 10 mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. 11 mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y inuusig at sinasabi ang sari-saring masasama na pawang kasinungalingan laban sa inyo dahil sa akin. 12 manggagalak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang inyong ganting pala sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang inusig, ang mga propeta na nangauna sa inyo. 13 kayo ang asin ng lupa. Datapuat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipaasin? Wala nang anuman kundi itapon na lamang sa labas at yurakan ng mga tao. Parten kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 15. Hindi rin nga pinapag-aabang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan kundi sa ilawanan at lumiliwanag sa lahat ng nanga sa bahay. 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. 17. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Atin, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ay hindi mga wala ang isang titik o isang kudlit man sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Kaya't ang sino mang sumira sa isa sa maliliit na utos na ito at ituro sa mga tao ang gayon, ay tatawaging pinakaaba sa kaharian ng langit. Datapuat, ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Puy-puwengki sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi lalampas ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseo, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. 21 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong una, huwag kang papatay. At sinumang pumatay ay may sala sa hukuman. 22 Datapuat sinasabi ko sa inyo, na bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay may sala sa hukuman. At sinumang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka, ay mapapasa Sanhedrin. At sinumang magsabi, Ulol ka, ay may sala sa apoy ng Gehena. 23 Kaya't kung ikaw ay maghahandog ng iyong kaloob sa dambana, at dooy maalaala mong ang iyong kapatid ay may anumang laban sa iyo, Do pinway par iwan mo roon ang iyong kaloob sa harap ng dambana, at yumaon ka muna, at makipagkasundo ka sa iyong kapatid. At kung magkagayoy pumarito ka at ihandog mo ang iyong kaloob. 25 Makipagkasundo ka kaagad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama pa niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit sa hukom, at ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. 26 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalabas doon, hanggang sa mabayaran mo ang kahuli-hulihang beles. 20 Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. 28 Datapuat sinasabi ko sa inyo, na bawat tumingin sa isang babae, na may masamang nasa, ay nagkasala na ng pangangalunya sa kaniyang puso. 29 At kung ang iyong kanang mata ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo ito at itapon mo sa iyo. Sapagkat mabuti pa sa iyo ang mawalan ng isang sangkap mo, kaysa ang buo mong katawan ay mahagis sa Gehena. 30 At kung ang iyong kanang kamay ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo ito at itapon mo sa iyo. Sapagkat mabuti pa sa iyo ang mawalan ng isang sangkap mo, kaysa ang buo mong katawan ay mapasa Gehena. 31 Nasabi rin naman, sinumang lalaki na ihiwalay sa kaniyang asawa, ay magbigay sa kaniya ng aklat ng paghihiwalay. 32 Datapuat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat lalaki na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang sa pakikiapid, ay nagpapalunos sa kaniya upang mangalunya. At ang sinumang mag-asawa sa inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. 33 Bukod sa rito'y narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutuparin mo sa Panginoon ang iyong mga ipinanumpa. 34 Datapuat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit sapagkat siyang luklukan ng Diyos. 35
kahit ang lupa sapagkat siyang tuntungan ng kaniyang mga paa, kahit ang Jerusalem sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. 36. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makapagpaputi o makapagpapaitim ng isang buhok. 37. Datapuat ang inyong pananalita ay maging hindi. At ang humigit pa rito ay buhat sa masama. 30. Ito. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. 39. Datapuat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama. Kundi sino mang sa iyo'y sumampal sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. 40. At kung ibig kang kasuhan ng sinuman, at kunin ang iyong tunika, ay ibigay mo sa kaniya pati ng iyong balabal. 41. At sinumang pumilit sa iyong lumakad ng 1 milya, ay sumama ka sa kanya ng 2. 42. Bigyan mo ang humihingi sa iyo, at huwag mong itanggi ang sa iyo'y nanghihiram. 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, at kapopotan mo ang iyong kaaway. 44. Datapuat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa maratama at sa mabubot, at nagpapadala ng ulan sa mga ganap at sa mga di ganap.